nililipat ng ilang kongresista ang mga confidential at intelligence fund. We are learning of new information from last night's gunfight in the Senate. Philippine police Information the committee vice president Ferdinand Marcos Jr. filed and endorsed at the House of Representatives. Madalas nating marinig na ang boses ng mamamayan ang pundasyon ng demokrasya. Ngunit sa panahon ngayon, naririnig ba talaga ang hinaing ng mga ordinaryong Pilipino? Sa gitna ng tumataas na bilihin, mababang sahod, at patuloy na suliranin ng bansa, ano na nga ba ang kalagayan ng mamamayang Pilipino? At sa kabila ng lahat ng ito, may pag-asa pa bang marinig ang tunay na boses ng bayan? Sa gitna ng iba't ibang suliranin ng bansa, hindi lamang mga opisyal ng gobyerno ang may tungkulin sa lipunan. Bilang mamamayan, may responsibilidad ding ginagampanan ang bawat Pilipino, lalo na ang kabataan. Sa simpleng pakikialam, pagiging mulat at paggamit ng sariling boses, nagsisimula ang pagbabago. Makatutulong ako sa lipunan gamit ang paggamit ng pribilehyo sa atin na mag-aral dito sa isang ganitong pampublikong universidad at pagiging isang eskola ng bayan. Bilang estudyante, kasi ako ngayon, nag-aaral ako sa isang publikong paaralan, which is a state university. Therefore, yung pinagbabayad sa tuition ko is tax ng bayan. So, mahalaga na dapat magamit ng maayos yung tax sa pamamaraan na pag-aaral ng maayos. In that way, makakatulong ka sa bansa kasi nagagamit ng maayos yung tax ng bayan. Compared dun sa mga tax na hindi nagagamit, nakukuha lang ng mga tao dun sa tax. Makakatulong ang kabataan sa lipunan sa way na maging responsible sa pagboto and maging marunong sa pagpili. Yan. Habang patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing pangangailangan, mas lalong bumibigat ang buhay ng ordinaryong Pilipino. Sa simpleng pagkain, pamasahe, at pang-araw-araw na gastusin, maraming pamilya ang napipilitang magtipid para lamang makaraos. Marami ang nagsusumikap araw-araw, ngunit tila mas mabilis pa ring tumaas ang gastusin kaysa sa kinikita ng mamamayan. Para po sa akin, malaga po ang responsible sa pagboboto para malaman ng mga tao kung tama o mali ang iyong boto. Ayun, sa tingin ko malaga na responsable tayo sa pagboto dahil sa bawat pagsayang ng isang boto natin, parang sinasayang na din natin ang bawat sentimo ng ating mga manggagawa na siyang nagbibigay buwis sa gobyerno, na siyang nagpapasahod sa mga politiko na ating mga binoboto. Kasi nakasalalay sa atin yung pagpili kung sino yung mamumuno sa ating bansa. Kasi sa mga nangyayari, maraming mga kurakot, mga ano sa ating Mahalagang maging responsable sa pagboto para magkaroon tayo ng maayos na lipunan like yung sa gobyerno natin. Parang mapapaayos o mapaganda nila yung lipunan natin kasi naging responsable tayo sa pagboto. Para may boto natin yung mga totoong nagmamahal sa bansa. So kahit, alam niyo ba, ang boto is napakahalaga. Kahit isa lang boto yan, napaka-impactful yan. Kasi itong boto natin, kung sino man yung e-elect, siya yung mag-govern sa hinaharap. So bilang estudyante, since ako kabataan pa lang ako, iniisip ko na kung ano yung magiging hinaharap ko. Kaya mahalaga yon. Tuwing eleksyon,
Puno ng pangako ang bawat kampanya. Mga pangakong pagbabago, pag-unlad at mas magandang kinabukasan. Ngunit matapos ang halalan, marami pa ring Pilipino ang nahihirapan. Marami pa ring manggagawa ang kulang ang kinikita at marami pa rin ang naghahanap ng tunay na pagbabago. Siguro yung mga politika yan yung pinaka kasi yung mga political dynasty ganyan. Sa tingin ko, yung pinaka-kailangan talaga magbago is yung mismong nasa taas. Kasi sila yung nagko-control ng mga nasa baba. Isipin mo na lang yung mga nasa taas, hindi nila alam kung ano yung nangyayari sa baba. Kaya sila lang din, nagiging political lang yung mga ano nila. Imbis na ang focus is yung mga mamamayan, which is tayo. So nahihirapan tayo. So ang pinaka-importante talaga na, o pinaka-mahalaga na pagbabago is yung kung ano yung mga nasa taas. Sana umunlad yung ano natin para lahat maging maayos yung pamumuhay. Gobyerno, dapat papalitan na natin yung mga politiko, yung itong bulok na sistema ng gobyerno natin dahil dekada nang nakalipas, walang pagbabago at puro sila pangako. Kaya ang pagbabago na hinihiling ko sa bansa nating sistema ng gobyerno ay magmumula syempre, of course, sa atin bilang isang mamamayan. Ang gusto ko pong pagbabago sa ating bansa, lahat po ng mga may kapangyarihan sa ating gobyerno dapat tama ang gamit para sa tamang paggamit nila. One thing lang naman yung gusto kong mabago dito sa bansa is yung good governance sana. Mawala na yung mga corrupt. Sana maging totoo yung birthday wish ni Cara David. Hindi maikakaila na ang mga problema ng bansa ay direktang nakaaapekto sa pang-araw-araw na buhay ng mamamayan. Mula sa mataas na gastusin hanggang sa kakulangan ng oportunidad, marami ang patuloy na lumalaban kahit napapagod na. Habang ang ilan ay komportable sa kapangyarihan, ang ordinaryong Pilipino ay patuloy na nagsisikap para lamang mabuhay. Currently ngayon, napapanood ngayon sa atin is yung limited slot, diba, dito sa State University, which is yung kakulangan ng mga pagpasok ng mga estudyante. Currently is siguro 1 lakh lang yung pinasok natin ngayon. It means parang konti yung budget na nakalaan sa education. So, ang pinakamalaking problem for me is yung hindi maayos na paglalaan ng mga budget at taxes dun sa mga sektor na nangangailangan talaga ng malaking budget. Ngayon, isa sa pinakamalaking problema ng bansa na nakaka-apekto sa akin bilang estudyante o bilang isang Pilipino na lang ay ang korupsyon. Of course, apektado tayong biktima tayo dito ng malawakang korupsyon. Biktima tayo ng malawakang pagnanakaw ng mga politikong walang kumpay na ninanakaw yung pera ng taong bayan. At dahil doon, nagiging biktima tayo ng kahirapan. Actually, biktima lang tayo dito ng kahirapan na dapat kasi yung mga resources na meron tayo, yun pa lang, kayamanan na natin yun. Pero bakit hanggang ngayon, mahirap pa din yung bansa natin? Sa ngayon is pinakamalaking problema ko yung financial, like sa pamasahe ko talaga kasi uwian ako araw-araw tapos yun nga, tumaas yung crudo kaya pamasahe ko ngayon dati 50, 40, ngayon nasa 70 to 60 na. Para po sa akin ang pinakamalaking nararanasan ko ngayon sa mga gobyerno po, maraming kurakot, maraming pong nadadamay, pati pong mahirap. Korupsyon. Bakit? Tignan nyo, mahal ang gasolina, mahal ang bigas. Diba ganyan? Kung walang korupsyon, yung tao dito sa tarification law, walang silbi yan, yung tarification law. Saka yung sa gasolina, wala rin pinta yun. Ang pinaka yung sa corruption talaga kasi sa mga corrupt maraming Sa kabila ng hirap, pagod
at mga problemang araw-araw na kinakaharap ng mamamayan, patuloy pa ring lumalaban ang Pilipino. Ngunit ang tunay na pagbabago ay hindi magsisimula kung mananatiling tahimik ang bayan. Dahil ang bawat hinaing, opinyon at boto ng mamamayan ay may kapangyarihang baguhin ang kinabukasan. Kaya, Wag! Huwag! Wag! Huwag! Wag! Huwag kang manahimik sa gilid. dahil ang boses mo ay liwanag para sa atin.